the Lord. Praise God. Amen. Shall we all stand? You can have like Bible. Meron po tayong Biblia. Makadumas po tayo sa Hebrew o Hebrews. Hebrews chapter 8. Verse 10. Hebrews chapter 10. 8 verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. Beginning verse 10. Everybody, 1, 2, 3. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their minds and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor, every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Verse 13, and that he said, a new covenant he had made, the first old, now that which decays, and what's old is ready to vanish. Ama, salamat po sa iyong salita. Kami po ay nasa iyong harapan, patuloy mo kaming turuan, at patuloy mo kaming imulat sa iyong inihanda bago palikayin ng mundo. Salamat po sa katotohanan na sobrang mahal mo kami. At yun ay pinatunayan mo nang isugo mo ang isa mo lamang anak. Para lang dumami ang anak mo, ibinigay mo ang iyong buktong anak. Salamat sa katotohanan ito. Tinatanggap namin ang lahat ng para sa amin at sa pangalan ni Jesus. Salamat po at may binabalik ang lahat na mapurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ng salita na Amen. Bago tayo mo po, high five po yung kapatid mo, sabihin mo, we are in the new covenant. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. I don't know, hindi ko po alam kung sino sa inyo ang nakakaalam kung ibig sabihin ng covenant. O covenant. Tipan. Testament. Sabi ni iba, magkaiba daw covenant of testament. New Testament, New Covenant. But a covenant, for your info, or testament, ito po ay dalawang party. Dalawang party. Sabihin, dalawang grupo, dalawang magkaibang grupo na magtitipan o magkakaroon ng pagkakaisa na mayroong tinatawag na terms o condition na magaganap doon sa loob ng covenant. Ang lahat po ng covenant o tipan ay ginaya lamang po sa ginawang tipan ng Diyos. So, nung unang-una pa ang panahon, ay doon po nakuha yung tinatawag na covenant. At kung may dalawang grupo mag-uusap ng covenant, o pagkakaisa nila yung covenant na gagawin, meron silang pagkakaisahan na dapat na magbe-benepisyo sa parehong parties, sa parehong grupo. At yun ay may kondisyon at meron po kung kailan katagal matatapos. Ang magandang example po ng Covenant Testament ay sa pagkakasawa. Kung naalala niyo po, pinag-usapan po natin yan, but a little bit. Sa mag-asawa, pag nagkaisa po sila, meron silang sumpaan. Kaya pag sa covenant po, lagi pong may sumpaan yan.
nagsumusumpa sila doon sa mas mataas na higher power na pwedeng magsumpa sa kanila o mag-penalize o magparusa o kung hindi ay patayin sila, o hulihin sila o bigyan sila ng tawag na penalty. So there always, kahit sa sanglibutan, sa unbeliever, sa mga maraming Diyos, sinabi natin Diyos, maraming Diyos, pwedeng Diyos nila ay puno, hayop, anumang bagay. Pag nag-covenant sila, sasabihin nila, sa Pilipinas ay anito. Lahat ng mga nag-aral, alam nila yung anito. Sa pangalan ng anito, yan, mga ganon, ang sino mang hindi tumupad sa tipan na to, ay patayin ang lahi na nito, ng anito, parang gano'n. So lahat ng covenant may gano'n, may pagsusumpaan, at usually, kung nalalaman niyo po, mayroong compact yan at ginagamitan po lagi ng dugo. So kung tayo nag-aaral, alam natin yung blood compact. Alam niyo yung blood compact? Nino? Ha? Sa mga nag-aaral, blood compact? Palimutan niyo na? Sino? KKK. Ha? Mas Bonifacio. Saka sino? Andres Bonifacio. Tapos. Iba-iba eh, no? Kumakasaw natin, ang blood compact, Nino, ni Apolinar Mabini, ay hiniwa po. Diba, naghiwaan? At yung dugo, yung po ang ginamit na pansulat. At usually, pag may liwaan yung risk or whatever, yung dugo po yung tinutulo yun sa wine or sa liquor or whatever. Tapos, magpapalitan ng gano'n yan eh. Sabay inom. Yung po ang seal ng covenant. So, sa covenant na yun ay pwedeng sabihin yung itinadali. The moment na may umaway sa akin, kung nakabili ng covenant, ang unang lulusob ay ikaw. So, mamamatay ka muna bago ako. So, ganun din sa kabila. Pag may unang umaway sa kabila, ang unang lulusob ay yung another part na ng covenant, siya muna ang mamatay bago siya, bago yung kanyang covenant. At usually, mag-i-end sila ng, kung ito po ay matinding covenant, lahat ng sa akin ay sa'yo. Lahat ng sa'yo ay sa akin. Kaya minsan, pati yung asawa, napupunta sa kanya. So, ito po yung mga kanan. So, ibig sabihin, lahat ng kayamanan, mga ginto, mga lahat ng lahat ng mga damit, the moment na nakapagtipan, lahat yun ay magiging sa bawat isa. Okay. Now, Jesus or our God made the covenant. Ang Diyos ay gumawa ng covenant. Ang unang covenant natin na pag-aralan po natin ay Adamic covenant. Adamic covenant, ang Diyos ay nakipag-isa. Nung na-provide ng lahat, sabi ng Diyos, I will provide everything. Okay. Tapos na yung ating covenant, I give you authority, I give you power, I give you all the dominion, and then I will make you my image. Yan 1:26, imahin na kita, katulad na kita. So, bibigyan kita ng puno, tree of life. Ito kakainin mo, pero huwag mo itong kakainin. Pag kinain mo, sabihin, pag binrake mo itong covenant na to, sabihin kinain mo yun. Pag kinain mo, ikaw ay mamamatay. That's the damage. So maliwanag po, alam natin yun, dahil kinain niya ni Adan. So what happened is, na-break. Binrake yung covenant, pumasok sa kanya yung kamatay. God made another covenant with Abraham. Ng covenant naman ng Diyos, sabi niya, pararamihin ko ang iyong anak. At gano'ng karami, same dami ng bituin,
hangin. At sabi niya, ganyan karami magandang pagpapalain kita at ang lahat, sabihin natin lahat, everybody say lahat, lahat ng bansa ay mapagpapala dahil sa iyo. Hindi. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka pala. So, ito yung covenant ng Diyos kay Abraham. Okay? So, pati yung binhi, sabi yung binhi mo pagpapalain. That's the covenant of God with Abraham. Then God made the covenant again with Moses. Nakipag-isa ang Diyos o nagkaroon ng covenant with Moses. Yung covenant niya kay Abraham ay forever. Yung covenant niya kay Moses, sabi niya ay ito. Pagpapalain kita ang iyong bulsa, ang iyong sinapupunan ng iyong asawa, ang iyong field, lahat, pagpapalain kita nito, one by one. Paglabas mo, palain kita, pagpasok mo, papalain kita. Lahat ng gano'n, pagpapalain ko. Pero, bago ka mapagpala, dapat sumunod ka. Pag hindi ka nakasunod, papasok ang sumpa sa'yo. At lahat ng sakit na ibinigay ko sa Ehipto, ilalagay ko sa'yo. Tanong, nakasunod ba ang Israelites? Hindi. Pero ang tanong, paano napagpala po ang Israelites? Sa Exodus, makita niyo po verse 20 at chapter 20, sabi ng Panginoon, o sige na nga, dahil hindi kayo makasunod. Kasi binigay yung 10 commandments eh. Ano yung 10 commandments? Thou shall not, thou shall not, thou shall not, thou shall not, thou shall not. 10, thou shall not. Hindi makasunod. So, anong makasunod? Pag hindi nakasunod, anong nangyari? Papasok ang sumpa. So, ang ginawa naman ng Diyos, pag nasumpa sila, mamamatay sila, magkakasakit sila, hindi sila magkakaroon ng talim, ulan, babagyo, whatever. So, anong gagawin niya? Sabi ng Panginoon, sige na nga, kumuha ka ng hayop. Sa Exodus 20, verse 25, not mistaken. Handog mo sa akin. Kapag naihandog mo yan, saka dapat papalain. And the truth is, the reason why Israel was able na sila po ay hindi mamatay kasi na-bless sila ng Panginoon through burnt offering. Okay. If you want to know about all this covenant, read chapter 8 hanggang po chapter 10. Mababasa niyo. A good student, ang mga anak ng Diyos, dapat binabasa yan. Kaya sabi niyo yan, read yan. Tapos tatanong ko kayo next week. Ang sino mong nakabasa, bibigyan ko ng blessing. Siyempre, iba yung blessing nila, iba yung blessing ko. Pag hindi nyo nabasa, follow. Okay? Okay, great. God. Ito yung new covenant nagsalita sa Hebrews chapter 8. Sabi niya, basta I will make a covenant the house of Israel after those days. So, kaya tatanungin sa akin, bro, hindi naman tayo Israel. Nakalagay ito, Israel lang eh. Di ba paano yun, Israel lang? Di, Pilipino tayo, lahat ng hindi Israel, ang tawag Gentile. Hintil. Kapag hindi ka Israeli o hindi ka Hudyo, ang tawag sa'yo ay Hintil. Lahat ng hindi Hudyo, Amerikano, Sino, Pilipino, lahat ng Ino, maliban sa Hudyo, ay Gentile. At ang sabi dito, ang tipan, para sa Israel lang. Correct? Pag binasa niyo yung kabuuan po nito sa Israel, kaya po tayo nakasama kasi nireject, tinanggihan ng bayan ng Israel ang ino-offer ng Panginoon. Kaya pumasok sa bayan ng mga hintil. Kaya nga ang Ebanghelyo ay kumalat o ang tipan ng Diyos kumalat sa buong mundo kasi nireject ng Israel.
Kahit sa Israel, pumunta po kayo ngayon, tanongin nyo, they do not believe the Lord Jesus Christ. Ang kilala lang Jesus Christ ay hindi nanggaling sa sapsapan. Sabi nila, ang Kristo na kilala namin sa mayaman, sa kaharian. O ngayon, tinanggihan nila, kaya ngayon nakarating mo sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka pa? Nagpala. So, okay, ito na. Matindi po yung kabinet na Panginoong Sus, ha? Yung kabinet ng Diyos sa Israel na maging sumunod, masusumpa ka, papasok ang sakit. Kaya, every year, pag may nagkakasakit, hihintayin po yung taon. Kasi, once a year lang po yan eh. Pag nagkakasakit, di po sila gagaling. Kailangan, mga kasalanan po hindi mapapatawad. Bakit? Kasi hintayin yung yearly offering ng high priest. Hindi po? So pag hindi, may pasok ang sumpa, nagkakasakit, yung kanilang mga tanim, nakakain ng locust, nakakain ng mga hayop, natutuyo, namamatay. So alam nila, nasa sumpa sila. Alam nila yun. But this is the point. Mananampalataya tayo bago tayong nilalang. Gumawa ng tipan ng Panginoong Sus. Ito sa Hebrew, chapter 8. Kung mapapansin yung tipan na to, ay puro blessing. Sabi mo, blessing mo. Para sa'yo. Bakit puro blessing? Sa binasa natin, may nakita ba kayong sumpa? Hello? Sa binasa natin, Hebrews chapter 8, may nabasa ba kayong sumpa? Hindi ata kayo nagbasa eh. May nabasa? Wala. May nabasa kayong sakit na ilalagay? Wala rin. So, blessing yung new covenant. Amen? So, ito yung blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Bro, bakit yung iba may sakit? Bakit ba namamatay? Bakit yung iba nagkaganto? Bakit ganito? The reason being because they do not believe the new covenant. Hindi nila pinaniniwala ang bagong tipan. So kaya natin mag-aaral ito para maintindihan nyo na mayroong bagong tipan na ino-offer ang Diyos sa bawat sumasampalataya kay Kristo. At ito ay magaganap lamang kung paniniwalaan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka na, Brad. Praise God, palapan natin si Lord. Okay. Sabi niya rito, details of the Old and the New Covenant. Hebrews chapter 9, this is it. Itong buong istorya ng Hebrews chapter 9 ay ito po yung tipan ng Panginoon. Kung mapapansin niyo po mula Hebrews 9 to 1, ay kinikwenta niyo kung paano nagkaroon ng Old Covenant. So ito po ang Old Covenant. Nagpagawa ng templo ang Diyos, at yung templo ay merong gate, tapos nagpapasok na press gate, tapos papasok sa kabanalan at dakong kabanalan. Okay? At alam natin istoryan, hanggang yung high priest, once a year, papasok sa holiest place. Makinig po kayo. Once a year, papasok siya dun sa holiest place. Anong gagawin? Yung pinatay na hayop, yung dugo kinuha, iwiwisik. So, ano yung wisikan? Nandun po yung candlelight, nandun po yung Ark of the Covenant, nandun sa Ark of the Covenant yung cherubim, nandun po yung altar, and everything nandun, yung scroll nandun lahat. Iwiwisikan yan, nandugo. Para mawisikan mo yan, kasi zero visibility yan. Total darkness yan, dahil sarado yan, iilaw po yan, iilaw. Ngayon, meron mong istorya na paano ka magsisindi. Hindi mo nakikita, bro eh. Paano magsisindihan? They really believe that Jehovah o God Almighty
Siya ang nag-iilaw doon. Tinitindihan niya yung kandila. So, hindi na mahalaga sa inyo yan. Pero importante, paano kasi nakakagawa? Totally, kailangan may ilaw. Ang ilaw lang ay yung candle light. So, para makapag-perform siya, maghuhugas, whatever, tapos kakainin yung tinapay, iinom, whatever, gagawin niya yun in detail according to instruction. Alam niyo po ba maraming kabataan ayaw ng instruction? Kaya bumabagsak yung iba sa exam kasi hindi nakikinig na instruction. Ang sabi nyo, right minus wrong. Sinasagutan. Kung 10 yun, nagiging 20 ang mali mo kapag mali lahat. Kaya pag hindi mo sinagutan yung 10, 10 lang ang mali mo. Tama ba? Ang karamihan ng young people hindi sumusunod sa instruction, banat ang banat. Ang dulo pala ay bangin. Kasi hindi sumusunod sa instruction. Now the Bible, you read your Proverbs, ang Proverbs sa pinagdidiinan lagi instruction. He who loveth instruction, loveth his life. He who obeys the instruction of the Father will see life. Lahat po yan ng instruction, obedience to the instruction. Importante yan. Kaya sa Old Testament, pag sinabi ng Diyos, kapag may kalaban, ang dami-dami, kumbaga, 1,000 against 1, isang Israel, 1,000 ang kalaban, so talong-talo pag naglabanan. Pero kapag nakinig na instruction, talo lahat ng kalaban. Like for example, nakita ni Josaphat, ang dami, multitudes. Kulang sila. Sabi, simple lang. Holy Spirit said, pumunta ka lang to sa cliff, tungtong ka to sa cliff, pag tungtong mo sa cliff, makikita mo yung kaaway mo, at pag nakita mo yung kaaway mo, anong sabi niyan? Magpuri ka sa Panginoon. Alam mo, sa lahat ng general, sabihin sa labanan, walang general na kakanta. Sa labanan, kakanta ka? Siya. Kapag baka bariling ka pa nung, ang siyempre gagagawa mo, general na ako. Ang dami ka labanan, kakanta-kanta ka ba? May sama ka ba, general? Hindi. God said, pag nakita mo kaaway, sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Surely they obey the instruction. Now, this is my point. If they did not obey the instruction, sabi, kakanta lang pala, dito na tayo kumanta. Kasi kakanta lang naman eh. But the instruction is, go to the cliff, and when you see the enemy, pwede na sila kumanta, hindi ba nila nakikita yung enemy? But the instruction is, pag nakita mo yung enemy, tsaka ka magpuri. That's the clear instruction. Ang instruction sa inyo, huwag muna kayo manligaw, wala pa kayo trabaho. Kayo naman mga babae, huwag kayong magpaligaw. Nag-aaral pa kayo. Oh, ano ba na? 2 phrases lang. Hindi ba maintindihan yun? Bro, kasi may trabaho na ako. Oo nga, may trabaho ka na. Ibig sabihin may trabaho ka na? Pwede ka na magpaligaw? Actually, depende yan sa magulang. Pero kung tatanungin mo, actually, correct yun. Pero bago pupasok, pakilala mo sa akin. Kasi tatawagin ko yun. Hindi, sabihin, tatawagin ko, sasabihin ko, ito po ang manliligaw ni Evita. Bakit? Bakit? Masama ba yun? Kung mabuti yung tao, matutuwa siya dahil pinapakilala siya. Kung ikaw naman, nagpapaligaw ka na ayaw mo sana, dapat wala na. Kung nagpapaligaw ka, gusto mo. Kung gusto mo, dapat pakilala ko sa lahat ng tao. Dahil parang lahat ng tao yan, by accident, na makita siya sa isang mall na may kaakbay, magsusumbong yan sa akin. Diba? Kaya ang sabihin ko, Brad, lahat yan, witness yan. Pag nakita nyo itong may kasamang iba, just inform me. Hindi nakikinig na instruction, nagtatago. Lahat na nagtatago, ay
magnanakaw, mandurugas, demonic, diablo. Masakit ako magsalita, pero ito ba? Lahat na nagtatago, guilty. Kasi kung hindi ka guilty, hello, I'm free. I'm free. I'm innocent. Tama ba? Eh kung nagtatago, tatay, baka makita tayo. Ano ba ginagawa mo? Eh wala naman, kaya lang, baka ano. See? Simple. Kaya nga lahat ko sa inyo ano bang, kaya nagpo-boyfriend kayo, gusto nyo commitment. Bakit gusto nyo commitment? Gusto nyo lang makahalik. At pag nakahalik ka na, yung susunod pa. Kasi kung walang commitment pa, pwede ka bang sa friend mo kahalik nga? Pwede ba yun? Hindi! Kaya ito hindi topic natin ito eh. Kaya lang binibigyan ko lang nila para maintindihan nyo. Sabihin mo na sa katabi mo, mahal ka ni Lord, bro. God made a covenant and give them instructions. Sabihin mo nga, palakpakan natin ng Lord. Ito, gumawa ng covenant ng Panginoon. Kapag hindi ka sumunod, ito yung sumpa. Sa inyo covenant, walang sumpa. Blessing! Ang mabigas dito, yung blessing mo, walang requirement ng obedience. Requirement ng obedience, wala. Makinig po kayo, baka sabihin, Pastor, minsan sa pastor daw, pag nanyo ko binat, di nasusunod sa magulang, sa nanay, sa pastor, sa teacher. Hindi po. Pakinggan niyo po. No, ang Panginoong Yesus ay gumawa ng covenant, ginawa niya ang lahat. Hindi siya nagpaalam sa inyo at saka sa akin. Sabihin niya ay, pangalan, kunwari, mali. Gagawa ko ng covenant eh. Yun yung paalam, di ba? O, sasabihin sa'yo, nagagawa ko ng covenant pero hindi na ako magpapaalam. Malabo, di ba? Ibig sabihin, gumawa siya ng covenant, tinapos siya yung covenant, at yung covenant na ino-offer niya ay may complete package. Ano yung package na yun? Eternal life, ulit-ulit tayo, para kay ikaw bumanal, maging sanctified ka, mas-separate ka, meron kang power, magkaroon ka ng peace, ng joy, ng suffering, magkaroon ka ng faith, everything. Sinama niyo yung package na yun. Hindi ka namamarka ng sa'yo. Everything. Ngayon, ino-offer sa'yo. Will you believe and accept this? The moment na in-accept mo dahil naniwala ka, God requires you to obey. Ulitin ko po ha, naiintindihan nyo. Yung obedience sa new covenant is after the fact you receive the covenant. Hello? Instruction po sa old covenant, bago ka mapagpala, sumunod ka muna. Kaya pag binasa niyo po ang Numbers, Deuteronomy, Leviticus, lalo na yung Leviticus, pag sinagot-sagot mo ang nanay mo, papatayin ka. Look at your Bible. Papatuin ka ng bato kasi sumasagot ka. Bastos. Oh. Kaya kung gusto nyo mabuhay sa covenant, simple lang. Bro, binabaliw mo lang yung 10 Commandments. Okay. Live by 10 Commandments. The moment you enter into the 10 Commandments, which is the Old Covenant, maganda ka na ng bato sa bahay. Dahil pag nagkasala ko, batuin mo ko, nagkasala ko, ewan ko lang kung masarap. Sino yung gusto magpabato dito? Ako ang unang babato. Old Covenant ha, hindi new. Kasi si Jesus nagkaroon ng new covenant, walang batuhan. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka, hindi ka napapatuhin ko. Naintindihan niyo po?
Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay. Look at your Bible sa Hebrews chapter 9. Verse 7. But in the second went the high priest along once every year, not without blood, which the offered for himself and for the errors of the people. So, 13 na to. So yung high priest papasok doon sa holiest place. Okay? Pagpasok niya doon sa holiest place, ito na. Pag-wiwisik na siya, nag-offer na siya. Alam niyo mo ba mangyayari? You know what happened? Intindihan niyo ba? What happened? Yung kasalanan niya at kasalanan ng mga tao. Ulitin ko ha. Yung kasalanan niya at kasalanan ng mga tao ay ano? Forgiven. But not remitted. Diba? May pag-usapan na yung remitted. Ibig sabihin nun, natatakpan yung kasalanan, natatakpan. Bro, ano ba pagkaintindi pag natatakpan? Hindi mo nakikita. Yung anak, pagka tinatakpan, hindi mo nakikita. So, pag may takip, hindi mo nakikita. Listen to me. This is the reason why na sila, pag nakikipaglaban, hindi nakita yung kasalanan dahil merong offering, merong birth offering. The moment na wala po offering, pag nakapaglaban sila, talo sila, patay sila. Lahat ng pahayop nila nagkakasakit, lahat ng tinatanim nila mamatay. Bakit? Kasi yung kasalanan ko ay nakikita. The only way, para hindi makita yon, mag-o-offer. Ang gagawin yung high priest pupunta sa holiest place. Magpapato ng pag-iusik ng dugo. Yan po ay mayroong bell. May bell yan. Tutunog-tunog yan. Tutunog-tunog yan. Kasi nagbabato siya ng bell. Ano ba yan? Pag yan hindi tumunog, may tali po yan. Kasi yung tali, kapag hindi na tumunog, hilahin. Pag hindi po pumalag, patay na po yun. Dahil yung high priest malamang may kasalanan. Kaya yung high priest, sa presensya ng Diyos, sisiguraduhin mo na ikaw ay nakapag-sacrifice at wala kang sin. So, pag hinila mo, kasi baka natutulog lang, o di magigising yun. Papalag yun, tututunog sa yung buhay pa. Hindi rin sila pwede pumasok. Pag pumasok ka, patay ka. So, kung sandaan pumasok, patay natin sandaan. Hindi mo makukuha, bubulok yung papaho mo. Unless they appoint na high priest. Bakit? Walang pwede pasok kung may high priest na? Intindihan niyo po ba? So it's very dangerous. So ang gagawin niya, sisiguraduhin niya mag-usik. Ang sabi doon, binasa natin, kasalanan ng mga tao ay napatawad. Hindi niyo ko naintindihan. Yung kasalanan ng high priest at ng mga tao, yung mga tao sila sa paligid yun. Mga kubul-kubul nila sa paligid ng tabernacle yun. Naghihintay lahat yun, nakaganon lahat yun. Ano kaya nangyayari? Ano kaya nangyayari? Ano kaya ka? Kasasapin kaya na Diyos, di Jehovah, kasapin. Lahat sinakabang. Kasi yung gusto magkaroon ng anak, lahat ng kailangan nakapalalay doon. They're waiting. So, ganun din na, nag-expect sila. Nag-expect sila. Kasi kailangan lumabas yung high priest. Sabihin na high priest at hinanggap yung offering. Sigawan yun. Shock. Sabay na sigawan yun. Dahil ibig sabihin lahat ng kasalanan nila napatawad, bro. Ulit ako dito eh. Ano ibig kong sabihin, bro? Yung kasalanan nila napatawad, nag-offering lang yung high priest. Mali yata yung paniniwala natin. Dahil ang alam natin, mapapatawad yung kasalanan natin kapag nag-confess ka. Ano ba dito? Sige, isip ka ba? Nakalagay sa Bible eh. Anong binasa natin? For his sin and the sin of the people. Tama ba?
ginagawa yung people? Naghihintay lang? Ang gumagawa lahat, high priest? Ulit ko, gumagawa lahat, high priest? Gusto meron akong pagdidiinan na ipasok bro. Kasi gusto kong ipagdiinan, bro, nang pagdating sa New Testament, merong high priest, ang pangalan niya ay Kristo. Bro, hindi kayo pwedeng pumunta sa langit. Yung Kristo na yan, siya lang nakapunta sa langit. Winisik niya yung dugo sa harap ng Diyos, bro. Hindi kayo pwedeng pumunta, hindi kayo pwedeng pakinggan, at hindi niyo pakinggan yung mga sinasabi niyo. Ang tangi lang pwedeng pakinggan ay yung priest, high priest, at siya lang ang pwedeng pakinggan dahil siya lang ang tinurong high priest. Siya lang ang pwedeng pakinggan, at ang dugo na yun ay hindi yung dugo, hindi yung dugo ng hayop. Ang dugo nun ay dugo mismo ng high priest na iwiwisik sa lahat ng presensya ng Diyos. At pag winisik yun at tinanggap ng Diyos, si Kristo ay bumalik. At pagbalik, sabi niya, tinanggap na ang bagong diban, ay na-ratify na ang lahat ng kasalanan, at kasalanan yung ginawa ay burado na. Palapakan naman natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? Because of Jesus. Sabi natin, mapalad ka dahil kay Kristo Jesus. Buhat. Hello? So sabi daw, 9:8, the Holy Ghost is not 9:8, Hebrews 9:8. The Holy Ghost is signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the feast, first tabernacle was yet standing. Panginoon, pinapaliwanag niya yun sa Old Covenant. This is very important. The Holy Ghost ay sinisignify. Actually, itong tinatawag na tipan na bago. Kaya lang hindi po ito maihayag kasi yung tabernacle na luma, nakatayo pa. Kailangan yun ay mawala, masira, o matapos, o magsara. Hello? Hanggat nakatayo pa yun, hindi pwedeng pumasok ang iyong covenant. That's why, alam na alam yung lahat, nung si Jesus ay napako, biglang napunit yung kortina. Ang pagkapunit mo hindi mula sa baba, sa taas. Brad, ano importance mo na sa taas? Imposible pong mapunit sa taas in just quick time. Kasi hindi ka po makaakyat yun, mataas yun eh. Wala kang pwedeng gamitin yan. Anong gagamitin? Wala kang pwedeng magamit ito na hagdanan, na katulad na yung hawang hagdanan. Doon wala kasi walang hagdanan para maakyat mo yun. Intindihan niyo po ba? Walang provide doon kasi hindi nga pwedeng hagdanan, wala doon sa loob. Wala. Intindihan niyo? As in, hindi ka rin pwedeng makita dahil sigurado, pagka umakyat ka, yung part ng holiest place, matatouch mo, dead ka, walang pwedeng. Maglakas ang loob, patay ka eh. Sino gusto mo matay ngayon? Tamo? Wala. Diba? Hindi ka mo kadali. Kaya nung napunit mula sa taas yun, alam nila, Diyos ang nagpunit. Bakit pupunitin? Para matapos na ang Old Covenant. Palapahan natin yun. Hallelujah! So, listen, sabi niya rito, verse 10, which stood only in meat, sabi niya, ito na, dinescribe niya, stood only in meat, drinks, 9-10 ha, divers washing, carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation, looking for the new covenant. 11, ito na, 9-11, are you reading? Yung kung walang Bible, are you reading? Baka gusto natin share yung mga katabi natin na pabasa. Verse 11, but Christ being come, and high priest of good things to come, by greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building.
May tabernacle na nire-remember ngayon. Pero hindi yun ang sinasabing tabernacle ngayon. Dahil ang tabernacle ay bago na. Amen? Hello? So sabi niya, verse 12, neither by the blood of goats, calves, by his own blood, he entered in once, sabi natin once, into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Wow. This is it. No one can come to the Father. No one can go to heaven and face the Holy God. No one. Every king, lahat po ng hari, walang pwedeng basta pumasok dahil gusto mong pumasok. Dead ka. If the scepter, hindi po ginanong sa'yo ang scepter, dead. Sa lahat po ng hari, kahit sa hari, hindi po pwede. Hindi mo pwedeng basta kailangan may appointment. Here, Jesus Christ went up and He entered into the presence of God being the blood. At yung daladala niya yun, the Father has to accept Him. Kung itong banal, itong dugo niya ay karapat-dapat, banal, walang bahid, walang daya niyang ginawa. Alam niyo ba yun? Siyempre, God can inspect this. Alam ba yun? Eh, God siya eh. The only way na ma-accept yung kailangan pure, holy, just, right, lahat ng ginawa ni Christ. So, nung in-offer yun, sa position ni Christ, ay humingi siya ng tinatawag na eternal redemption. Ano ba sa ibig sabihin ng eternal redemption? Walang hanggang katubusan o kaligtasan. Ulitin ko yan, ha? Here's God. Lalapit ka sa Diyos. Sasabihin mo, God, gusto ko magkaroon ng walang hanggang katapusan lahat ng mga mananampalataya. Lahat. Walang hanggang katapusan. So, Jesus was asking an impossible request. Walang hanggang katapusan. Ibig sabihin, intindihan mo? Walang hanggan, ibig sabihin, habang buhay na sila, na tinubos, at hindi na pwedeng husgahan, hindi na pwedeng parusahan, at kasama doon magiging anak, kasama doon buburahin lahat ng kasalanan, kasama doon magiging kasama sa karya ng Diyos, kasama doon uupo sa kanan ni Jesus, kasama doon magiging tahanan siya ng banal na Espiritu, kasama doon ang Diyos na nanaan sa Kanya, kasama doon ang Father, Son, and the Holy Ghost na nanaan sa Kanya, at magiging isa siya sa Diyos, kasama yun doon. Eternal redemption. And this is not a religion. This is not just a sect. This is not an organization, brother. It is the redemption of the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ, not the denomination. My God. Hello? Siya lang ang pwede mag-govern, bro. Kaya lahat ng mga denomination, pumasok kayo rito, maliligtas kayo, sa diablo yan. Saka nakakita na sinasabi sa'yo, pumasok ka dito. Si Kristo po yun, hindi building. Si Kristo po ay the manifested, the only begotten Son of God. He is not a religion, he is not a sect, he is not a rules. He is the person of God. Asking, come. Hello? Ito niyo po? So, what happened is, God accept this eternal redemption. And when God sees it, immediately God approved. Approved 100%. Palakpakan natin. That's why He returned. Naalala niyo, diba sabi niya,
Nakakita si Mary Magdalene, sabi ni Mary Magdalene, Rabboni, Rabboni. Sabi ni Jesus, touch me na. Delay me na. Di ba si Mary Magdalene? Naalala nyo? Sabi niya, touch me na kasi I'm going to the Father. I'm going to my Father, your Father. Sarap. Sabi, I'm going to my Father, your Father. I'm going to my God, your God. Lapakan natin sila drama. First time narinig, alam mo kung nakarinig nun? Si Mary Magdalene, bro. The new covenant. Father, di ba? Hallelujah. Walang effect sa inyo, ha? Parang ayaw nyo magkaroon ng tunay na mga Diyos, ha? Lapakan natin si Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Amen. Okay, good. Okay. O sabi niya, hindi ito ko nahayap, oh. For the bloods of the bulls and goats, at the verse 13. For if the blood of bulls and of goats and ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifying to the purifying, sanctify to the purifying of the flesh. Nasabi niya, kung ang dugo ng hayop, ng bulls, ng baka, ng kambing, na i-sprinkle sa unclean, na sasanctify sila to the purifying of the flesh. See? Yung pong dugo ng hayop na ginagamit ng Old Testament, makinig kayo. Ang nalilinis doon ay hindi spirito. Only the flesh. So meaning to say, yung spirit mo, the same, bro. Actually, alam naman natin lahat yan, they are not the children of God. Because the only way para ikaw maging anak ng Diyos, dapat yung spirito mo ay ma-born again. So walang born again doon. Pero yung dugo na yun, para ginagamit lang, para sila ay maka-approach sa Diyos. Yung flesh nila ay may sanctified through bread offering of the blood. O nyo? Yan nyo? Ha? Okay. And then, sabi niya rito, next verse 14. Everybody, reading your Bible, Hebrews 9:14. How much more shall the blood, everybody, 1, 2, 3. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered, fastened himself without spot to God, purge your conscience from dead works, to serve the living God. Listen. Jesus, kailangan si Jesus? Hindi nyo. Naalala niyo yung prayer ni Jesus sa garden where the Father, let this cup pass over me, not by my will, by what you do. Let this cup pass over me, not by will, but you do. See time. Bakit? Kasi nanalangin kasi kailangan tanggapin niya na siya ay magiging kasalanan. Wow. This is very hard. Kailangan tanggapin ni Kristo na siya ay maging kasalanan. Now, Jesus, si Jesus po ay banal. Wala pong kasalanan. Malinis, pure, righteous, without blemish, without spot, without wrinkle, without anything, without guile, without even, without touchness, without everything negative, wala. That moment in the garden, sabi niya, ayoko, pero hindi yung kalooban ko. Ayoko, kaya hindi ko na-conscious like that. Let this cup pass over, not over. But not my will, not my will. 3 times. Kasi, kailangan maging kasalanan siya. He never committed sin. Kaya yung, Father, why hast thou forsaken me? Hindi mo biruan nyo, hindi yung palabas, hindi yung nabanggit lang ni Jesus kasi na-quote niya doon sa verse. Ang totoo po, siya po ay naging kasalanan.
ang Isaiah 59:1-2 na fulfill sa kanya nang sabi ang mata o tingin ang ulo ng Diyos ay hindi makatingin sa kanya dahil sa kasalanan at di siya ay maabot dahil sa pagsalangsa na hindi po si Jesus gumawa ng kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ginawa siyang kasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Hindi naintindihan. Yung kasalanan na word is not a verb. Ano ba yung verb? Action, words. Yung word na kasalanan is a noun. It is something imputed. It's something inside of you. The moment na napasok yun through disobedience of one man by the name of Adam. The Bible says sin entered by one man. By the offense of men, ang kasalanan ay pumasok sa magitan ng isang tao. Dahil sa pagsuway ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan, tapos kamatayan. Sumpa. Pumasok. Pati sakit. Pumasok na. Because of the sin without S. Not sin. Sin is the noun. It is something in the spirit na nasayo. Kumbaga, it's a nature. It's something that surrounds your being. It's something na every time you move, you speak, you act, there it is the sin. Kabuuan. Ha? So pumasok. This is very important. The Bible says, ang sin ay nandun pa nung una, pero ito ay nahayag nung ang batas ay nilabas. For without the law, sin is not imputed. So yung kasalanan lumabas dahil sa batas. Pero ang kasalanan nandun na. Bakit nandun na? Dahil kaya pa lang, pumasok na yung kasalanan sa lahat ng tao. So, tingnan niyo po. No matter who you are, whether you are in a religion, whatever you do, lahat ng gagawin mo, na tingin mo ay matuwid at righteous, sa tingin mo sa Diyos na ito'y matuwid, gagawin mo. Paano gagawin yun? Like for example, hindi ka kakain, o tatago ka sa bahay, sa loob ng 365 days, tatakpan mo ang mata mo, hindi ka magsasalita, tatakpan mo ang tenga mo, 365 days, wala kang nakita, wala kang narinig, wala kang nakasalanan. Do you do that? Actually, kahit binigyan ka ng ganyan, hindi pa rin tatanggapin ng Diyos yun. Kasi, lahat ng tao, Romans 5:9-10. Look at your Bible. Romans 5:9-10, bro. For by one man's disobedience, 19. For by one man's disobedience, one man, sabihin natin one man. 19. One man disobedience. Yan o. Many. Sabay-sabay natin. 1, 2, 3. Naintindihan niyo to? Kayo, hindi kayo tinawag na makasalanan dahil marami kayong ginawang kasalanan o isa lang yung ginawa mong kasalanan o should I say, wala kang ginawang kasalanan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan doon, dahil si Adan nagkasala at suway, kaya wala kang ginawang
di ka nagsinungaling, mabait ka, mas mabait ka pa sa dab, sa lab. Oh, lahat ng ginagawa mong mabuti, super buti ka, super. Ikaw pa rin ang tawag sa iyo ay sinner. Kasi dahil nag-disobey si Adan, nung disobedience ni Adan, ginawa ka. Ginawa, sabi mo sa katabi mo, ginawa ka. So tayong lahat ay ginawang makasalanan. Ha? Hindi nagpaalam yun. Kriyoni, ha? Gagawin kitang kasalanan, ha? Makasalanan? Wala. Hindi. Hindi nagpaalam. Tama ba? Whether you like it or not, whether you did it or not, whether you don't, whatever, ang tawag sa'yo, sinner. Sabihin mo nga sa katabi mo, sinner, kurat. Oh, ba't walang sumisigaw sa inyo? Unfair! Unfair! Ha? Wala sumisigaw eh. Parang hindi naintindihan. Di ba dapat sumigaw? Unfair! Unfair! Bakit? Eh, hindi ba? Eh, pampira. Wala naman akong ginagawa. Bakit ako ginawa makasalanan? Ha? O yun. Dito. Dapat sumigaw din kayo ng unfair. So by the obedience of one, sabihin natin one. Ulit, 1, 2, 3, 1. So, sa pagsunod lang ni Kristo, hindi nagpaalam sa inyo yan, no? Hindi siya nagpaalam. Sandali, Brother Bad, susunod lang ako sama para maging matuwid ka. Sa pagsunod ka, magiging matuwid ka. Pwede ba? Payag ka? Siyempre, kung magtutuwid ka, payag ka, bro. Pero yung gawing kasalanan ka, bro, super unfair yun. Di ba? Or, whether we like it or not, totoo naman yun eh. Pag, di ba, may magagawin isang bagay, hindi nagpaalam sa'yo. Kukuha ng pera, whatever. Ay, naniwala ba kayo doon? Ay, girls, girls. Ha? Girls, kikinig ba kayo? Oy, oy. Huwag kayo mag-discuss yung sariling discuss. Kikinig ba kayo? Di ba? Hindi nyo to, oh. Pag hindi nagpaalam pa, okay ba yun? Papalakpakan mo yung tao? Pag kumuha ng pera mo, papalakpakan mo. Kumuha ka ng pera. Ha? O, sample lang ko kayo, girls. Okay ba yun? Ha? Ikaw hahalikan tapos akbayan ka? O, papalakpakan mo? I'm just, in reality lang. What is the truth? You will never accept that. Tama ba, mali? Ha? O. Ngayon, ito naman si Jesus, ganun din ang ginawa. Sinolo niya, bro. Sinolo niya. Para salamat, Panginoon. Sinolo. Napakabuti ni Kristo. Ito, Brad, kung nakikinig ka, napakabuti ng Diyos, hindi nagpaalam si Kristo sa'yo. Subalit isinama kanya upang ang lahat ng kasalanan mo, ang lahat ng mga ginawa mo, ay matanggal, mabura at burahin at linisin. At pagkatapos gawin kang matuwid. Matuwid, Brad, tayong lahat ay ginawang matuwid. Hallelujah! Hindi dahil ikaw ay ikaw, hindi dahil may ginawa ka mo, hindi ka nagpaalam, tinapos ka, at sinabi niya, eto na musta, tanggapin niyo! Glory! Glory! My God! Amen? Ginawa ka kapatid, no? Ba't di kayo sumigaw na, unfair! Unfair! Siguro ka masigaw. Bakit sinasabing unfair? Eh, hindi rin nagpaalam sa'yo. Ginawa kang matuwid, hindi nagpaalam. Pero ito, papalakpak mo siya. So lahat ng tao ay ginawang matuwid dahil si Kristo lamang ang pwedeng gumawa nun. You, and the word of, nakata niyo ba yun? Ha? Nakata niyo ba yan? Many, make.
Sino gumawa? Si God. Hindi pastor. Hindi apostle, hindi prophet, evangelist. Siya ang gumawa. Sasabihin mo sa katabi mo, Brad, matuwid ko na dahil kay Kristo. Hindi mo, turo mo yung katabi mo. 1, 2, 3, sige, turo mo. Matuwid ka na, Brad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay? So tayo. Balik po tayo. Tingnan niyo po, verse 15. This cause is the mediator of the New Testament that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Kailangan mamatay yung gumawa ng kabinan. That's why Jesus died. Si Jesus po ay namatay para ma-enforce yung covenant. Pag hindi, alam niyo po ba na si Jesus ay pwedeng hindi siya mamatay? Pakikita natin siya dito ngayon, kunwari, hindi siya namatay, no? Dito siya sa lupa. So, kung dala sa Amerika, papagaling na may sakit, lahat ng mga may sakit, pag-alis niya, kakasakit na naman ulit. Kasi papasok ng Diablo dahil may power ang Diablo eh. Diba? Ganun-ganun lang siya, pero ganun pa rin nangyari ng mga tao nasa kasalanan. They will all go to hell. But the only solution is magkaroon ng eternal redemption para lahat ng taong makarinig at manampalataya magkakaroon ng eternal life, eternal salvation. Palakpakan natin ang Panginoon kay God. Hello ka din. Sabi niya rito, anong oras na ba? Brad, pa? Anong oras na? Well, pampira. Wala pa tayo sa kalahati. Okay, next time natin tutuloy. But I will just emphasize this. So this is it. Kung mapapansin nyo, ulitin ko lang po ito para mapansin nyo, may mababasa kang Bible, sa Bible na foundation, before the foundation of the world. Yung binanggit natin last time. Before the foundation of the world. Before the foundation of the world. Christ was slain. Si Kristo daw ay namatay bago po nagkain ng mundo. Napasok sa isip mo, what in the world is Christ? Paano si Christ, bago pa likay ng mundo, mamamatay? Sabi, bago lahat. Wala pa yung tao, wala pa yung mundo, wala pa yung langit, wala pa yung lahat, wala pa yung stars. Si Kristo namatay na. All eyes sa akin. The Bible says, sin was there even before the law was given. Nandun na yung kasalanan now. Bago pa ibigay yung batas, nandun na yung kasalanan. So, nang binaba yung batas sa alang, hindi tayo kasalanan. Ito yung shocking say. Ang katwiran na regalo ng Diyos bago palikain ang mundo ay nasa lupa na. Alam ko, nakakain naman. Sabihin. Righteousness is the position of man to become what God calls man to be. Kung anong gusto ng Diyos, tayo una pa ang umpisa pa lamang na kamukha niya ang Diyos na anak niya na makakasama niya. One, na mananahan siya doon sa taong yun na maging isang no anything that will separate man and God. He did it before the foundation of the world.
I'm telling you, bago nagkasala si Adan, binigyan na ng solusyon ng Diyos. Si Christ was laid before the foundation of the world. So before the foundation of the world, the grace of God and the gift of righteousness is already finished. Oh my God, I pray that you might understand that. Kasi wala na oras. But I am going to continue. That's how I see. Kaya huwag kayong magpapalok sa diablo. I always tell you, you have your own movie. See? Pero dito gumanap na sa isang movie, kahit sa school movie, whatever. Pero yun na school, pagka movie, ikaw yung actor o actress. From the beginning of the end, alam mo, ha? Simula hanggang wakas ng ending ng movie, alam mo yun eh. Di ba? Kung ginawa ko yung movie na yun, bro, alam ko yung simula at ending. Yung in-between na parang binubugbog. Awa. Parang mamamatay na yung gano'n, di ba? Yung gano'n. Pero ikaw, nakakul ka lang. Alam mo yun? Alam mo yung ending yan eh. Bakit mo alam? Di mo ata ako. Ang bago na naman yan. Di ba? Ang ganda pa naman yan. Di ba? Yung mga gano'n, bro? Ang bait-bait pa naman yan. Pinadisyon ko lang yun. Gagal-gagal ka man sa kontrabida. Pero ikaw, yung actor o actress, I know. Ba't walang effect sa'yo? I know the ending. If every believers of Jesus Christ ay malaman nila na ang ending nila ay victory and being one with God, brother. Diablo ka, wala kang magagawa. Talunan ka na, ang ending mo, silang nangarang mo, inatabo ka sa legopan, but I will live with God forever and ever. My God! Ewan ko sa inyo, hindi na ako sa sobrang excitement ko, lalabas ako dito. Because I know my ending. Ha? Ako na yun. Now, everybody, if God is telling you this, kung ang Diyos ay sinasabi sa inyo, yung covenant na yon, tinapos niya at ino-offer niya sa inyo. Will you accept it with closed eyes or reject it with an open eye? Shall we stand? Marami po sa inyo umatin na ganitong gawain, wala kayong assurance. Anong assurance? Kasiguruhan ng kaligtasan kay Kristo. If you do not have, hindi mo alam, huwag sana, paglabas mo, maling ka ng Lord. Huwag naman. But you do not know. Where are you going? Are you sure you're going to be with Christ or in Christ? If there is sin in your life, alam mo, guilty ka. Alam mo, konsensya. Remember, the conscience always tells you the right and the wrong. Binasa natin, you can only be purged. Yung conscience mo magpe-purge, malilinis. If you accept the blood of Jesus is sacrificed. Anyone among you, there is shadow. Di ko alam. Baka may konting duda. 10%, 90%. Not sure.
Today, decide. Mag-decide kayo sa umaga nito. Hindi ko alam kung maintindihan, whatever. Pero, gusto ko makasigurado ako. As you bow your head, please, and close your eyes. I will only pray to those. With all your heart, sa buong puso mo. Right? Hindi ko sigurado, hindi ko naintindihan. Nalilito ako, hindi ko alam. Kasi may religion ako, kasi ganito, ganyan, ganito. Forget your religion. In heaven, there are no gods. Only God, Christ, and the Holy Ghost, and the people who receive Christ. As you bow your heads, can you slip your hand, right hand? Di ako sigurado. Di ako sure. Pero gusto ko. Yun lamang pong gusto niyang masigurado na siya po ay anytime sigurado siya mapupunta kay Christ. Gusto mo yun? Siguradong gusto mo, taas mo ang kamay mo. Come on, raise your hand. Those every person. Just say this. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Yaman, everywhere, okay naman. Panginoong Jesus. Sa aking buhay, ay hindi ko maitatago ang mga bagay na lihim kong ginagawa. Pero Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo. Linisin mo ako. Sa oras na ito, nananampalataya ako na binayaran mong lahat ang lahat kong kasalanan. At ang kasalanan ay inilagay sa iyo. Ginawa ang kasalanan upang makalagay ako sa kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon. At ang lahat ng tinapos mo ay tinatanggap ko sa aking buhay. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, your people, before your presence, are complete and accepted. And in Jesus' name, they are going to reign with you and to live in the Spirit, walk in the Spirit, and live in love and in love. In Christ we pray. In Jesus' name, let us all say